everyone! Welcome to my channel. Ngayong araw na ito, i-share ko sa inyo itong comfort food sa Vietnam na beef noodle soup na tawag nila ay beef pho. Okay guys, beef pho. So, minsan mahirap siyang ipabigasin pero doesn't matter. Importante, okay, pag gusto nating gayahin ang anumang lutuin ng isang kultura, dapat maano natin, magaya natin at walang magbago para yung kanyang lasa ay makuha natin. So, ito ang mga ingredients guys. Ngayon, blanching ang ginagawa natin. Pag nagpa-blanch ka, kailangan magpakulo ng talagang kumukulong tubig. Pag kumulo na siya, lalagay na ang ating karne na ipa-blanch. Okay? Ang gamit ko na karne dito sa blanching, nakita nyo, ang oxtail. Tapos ito ang mga aromatics niya guys. Okay? So, ang mga aromatics niya, ito ang, bakit tawag na aromatics? Kasi ito ang nabibigay ng aroma at ng sarap at magtatanggal ng malansang amoy. Kung sa isda, malansa ang kanyang amoy. At ito, ang strong beef na amoy niya ay hindi nyo siya maamoy at malalasahan. So, sa pagbablanching, bakit importante? Dahil pag na-blanch nyo na siya, it means yung dugo, yung blood, at yung scum niya, matatanggal na yon. At pag yung sa soup natin na gagamitin, na yun na ang ating gagamitin sa ating preparation sa paggawa ng ating noodle soup, ay clear na clear ang kanyang broth. Okay, yan ang dahilan kung bakit sila nagbablanch. Okay, yung way nila ay talagang napaka smart nila at na-discover nila ang blanching, okay, para ma-remove yung kanyang strong smell. Okay, ang bovine na karne may talagang may amoy siya. So, kahit sa kambing, ganun ginagawa ko guys. So, after blanching guys, tinapon ko na ang unang pinaglagaan na tubig. Okay, tapos hugasan ang oxtail. Kung mayroon kayong bones, beef bones, masarap siya gamitin. Pero okay na to guys. Good enough na itong quantity. Good for 4. So, kaya ito guys, malinis na kahit mag-i-boil. Kailangan i-boil ito at least mga 10 hours guys. Talaga kailangan na slow cook siya. Okay? Ang ginamit ko ay ang aking rice cooker na may function siya na pwede siya ng porridge, pwede ng soup, pwede siya ng yung iba pang luto. Okay? So, ayan, ito ang aking mga ingredients pa na iba. Yung bean sprout na special bean sprout na aking paborito na Sakura brand. Okay? Kasi sila ay yung walang mga pesticides o hormones. So, yung mga delikadong chemicals na ginagamit ng ibang mga farmers para maprotektahan ang kanilang pananim. Okay? So, ayan. Ito ang bean sprout na Sakura brand. So, at saka meron tayong itong maliliit na sibuyas. Wala akong malaki kasi kaya maliit na sibuyas, okay lang. Ipababad ko lang siya sa malamig na tubig. Okay, malamig na tubig ito guys. Malamig na galing sa fridge, refrigerator. Yung ice cold water para matanggal din ang kanyang amoy at yung anghang at yung kanyang mas crunchy, mas malutong, crunchy. Okay, mas crunchy siya. Pag yan ang pinaka-importanting ingredients guys, yung basic lang talaga. So, ang basic sa Hanoi, one of the part sa Vietnam, sa Hanoi, simple lang ang kanilang gamit dito guys. Wala silang mga herbs tulad na ngayon na ginagamit ko. Kasi sa ibang party ng mga sa cities, ibang party ng Vietnam, magamit sila ng maraming mga herbs. Masarap talaga siya. Pero yung basic at yung pinaka
tradisyon ng sa Hanoi, ang gamit lang nila dito ay yung spring onion or dahon ng sibuyas at ang yung thinly slice na onion na binabad sa malamig na tubig o sa ice cold water. Yun lang at wala nang iba. Pero masarap siya guys. Nasubukan ko na siya at masarap. Walang problema kasi ang nagdadala sa kanyang lasa, yung sabaw. Okay, yung sasabaw. So ito ang aromatics guys. Pinakita ko lang sa inyo to. Yung paraan na open flame, ang grilling way nila para ma-charred ang itong aromatics. Okay? Ganyan. Huwag yung sunog na sunog guys. Ganyan lang. Para ma-infuse ang sabaw ng kanilang bawat spices. At yung onion, di ba yung onion kasi manamis-namis siya. Pampadagdag ng lasa ng sarap sa sabaw. So, ito na ang itsura niya. Ang sa akin, ang ginawa ko kanina ay grill ko siya sa aking oven. Kasi mas madali yun para sa akin. Okay din lang na i-grill siya. Basta wag lang siya masusunog at tama ang kanyang kung ano ang proseso, ang method ng sa Vietnam, ganun ang susundin. So ito guys, meron ako ngayon is yung thinly sliced beef. So itong thinly sliced beef na ito, yung 95% nito ay iba-blanch ko or huhugasan ko siya. Okay, sa mainit na tubig. Kailangan kumulo, tapos doon na siya natin iba-blanch. Parang kung paano ko, hindi ko siya matagal na gagawin kasi baka matanggal ang kanyang yung lasa niya guys. So, mabilisan lang talaga siya. Parang hinugasan na lang natin siya at matanggal na yung ibang indugo at yung wala siyang scum mamaya yung sabaw. Okay, yung sabaw masarap at wala siyang scum na makikita kasi hinugasan na natin siya, natanggal na pati yung amoy, yung beef, yung baka na amoy. So ayan, binablanch ko siya isa-isa patiently guys. Okay, kailangan may patient kayo pagdating sa ganito. Pag masarap ang lutuin, talagang maproseso talaga siya, ganun yun. So dahil dito sa Singapore talagang napakamahal lang lahat. Noong dati nandito ko sa una pa lang, wala akong alam masyado, kundi yung sinigang, adobo, konting-konti lang, pritong itlog, yung konti lang alam ko. Since na-realize ko, grabe ang mahal pala dito. Kakain ka 3 beses sa isang araw or more. Alam naman natin ang ating kultura, mahilig tayong kumain. So naisip ko, kailangan kong mag-aral magluto. Kung hindi, patay ang budget ko. Sayang, 'di ba? So, nag-aral ako from cookbook. Namili ako ng cookbook hanggat sa nag-research hanggat sa years later, a short years at time, natuto ako dahan-dahan. Una, may sunog. Una, nakakasuka. Or, yung minsan, hilaw pa siya sa loob. Yung mga ganon. So, lahat yan mararanasan natin pag pinag-aaralan pa natin ang isang bagay. So, ngayon, kahit anong lutuin ko, anong klaseng luto, kaya ko nang gawin. Kaya, syempre, ang homemade na pagkain, mas masarap, mas safe, mas mura. So, yun ang advantage ng marunong kang magluto. Kasi, kontrolado mo ang iyong lahat, anong gusto mong gawin sa ingredients. Okay, at gaano kadami ang gusto mong lutuin, yung ganon, nakukontrol mo. So, nakakatulong talaga siya guys, ang marunong magluto. So, yung hindi mga marunong magluto, not to worry, nasa sa inyo yan, nasa individual. So, ito guys, matagal ang proseso niya kasi isa-isa maninipis itong nabili ko sa supermarket. Bali, ano siya guys, talaga
ang quality dito sa Singapore kasi guys, marami talagang mga quality products, mapa-meat, almost everything na matatagpuan mo dito kasi yung quality control nila pagkapasok ng isang foreign products, talagang mabusisi sila. Check muna nila yan kung pasado ba sila kahit konti, kung ano man ang hindi pasado sa ingredients, ganyan, importante, lalo na yung mga pagkain, beauty products, lahat. So, talagang masisigurado na, although hindi naman siya 100%, minsan mayroon din sablay sila, pero talagang mga scammers nakakalusot, pero hindi rin sila magtatagal kasi sa Singapore talagang huli. So, ganun siya guys. So, ang quality ng beef na nabibili, tulad niya itong beef na gamit ko, pang sukiyaki. Okay, sukiyaki siya guys. Or yung beef bowl na yung sa Yoshinoya, parang ganon. Okay, yung mga hot pot, ayan, ito gamit ito guys siya. So, ito ang sa akin, ang ginagamit ko palagi kasi madali lang siya. Pero kung sa market, sa mga palengke, okay, sa mga wet markets pupunta, merong mga special doon na party ng beef o ng karne na gusto ninyo, may nabibili. Kaya nga lang, hindi talaga ako masyadong napupunta sa mga wet market. Sa supermarket kasi guys, mas safe siya. So far hindi pa ako nakakapunta since after ng lockdown at itong ating pandemic. So 5% ito guys. Okay, ang 95% na ano ko na blanch ko na siya. So itatapon ko itong sabaw. Sinusubukan ko sana natanggalin itong scum niya. Pero parang lahat ng madumi na siya guys. O tingnan nyo. Madumi na siya. Kaya hindi ko siya pwedeng gamitin pang blanch para sa aking yung aking bean sprout. Kasi ang bean sprout ko ay talaga namang special na na ito. Yung kanyang farming. So, kailangan malinis ang tubig na gamit. Yan, pinalitan ko na siya ng malinis na tubig. Panibagong tubig. At yung kanina, na-discard ko na siya. At kailangan, ang timing guys, pag bean sprout, hindi kailangan na matagal. Mga 15 seconds lang, lagay, blanch, tapos ahon agad. Kasi gusto natin dito yung kanyang nutrients. Okay? Yung kanyang sustansya. Okay? Yung benefits niya kasi mas okay, basta yung kanyang nutrients at ang kanyang yung texture pag kinain mo, crunchy pa. Okay, ang mga vegetables, wag natin silang overcook. Kasi half cook lang, luto siya na crunchy pa rin. Nandoon pa rin ang kanyang yung nutrition na kailangan natin. Okay, lalo lang na pag organic. Okay, ang organic, hindi naman yan delikado kasi hindi natin siya kailangan parang i-wash out yung kanyang mga pesticide o chemicals na ginamit dito. So, ngayon, ito na yung pinag-blanch ko ng ng bean sprout, niluto ko na rin dito, iba-blanch ko na rin ang aking bihon. Rice vermicelli talaga ang gamit dito guys. At meron din yan sila mga flat noodles, wala akong nahanap, pero rice made out rice din siya. Flat noodles, yung flat na mas malalaki, pero thin flat noodles siya guys, gawa din siya sa rice. So okay din ito. Itong gamit ko na bihon. Okay? So, okay na blanch luto na ito. Make sure na mai-drain natin ng mabuti. Walang masama na sabaw na pinaglutuan natin dito. Okay? Kasi, para yung ating soup na niluto, yung absorption niya sa ating noodle okay,
Kasi pag merong tubig, meron pang sabaw, means kukonti yung lasa niya, hindi masarap. Okay? Kasi pag na-drain ng maayos, so ang na-absorb lang talaga niya na masarap din yung sabaw na ginawa natin. So guys, itong gawin ko ngayon, strain muna, sinala ko siya, ginawa ko yung strainer kanina, ginamit ko, ayan, strainer nyo siya, tapos kasi yung mga spices, yung mga maliliit na clove, yung cardamom, star anise, yung mga yan, kailangan itapon, at hindi natin kailangan yan kasi kailangan lang natin ma-infuse ang sabaw, okay, ng kanilang aroma, okay, ng kanilang extract, ma-extract yung kanilang aroma. Okay, so ang kukunin ko lang dito, ang ibabalik ko lang sa sabaw ulit ay yung malalaki na sliced ginger ko, kasi yan ay talagang maganda sa ating marami siyang health benefits. So hindi ito maanghang guys, so kahit hindi mo siya malalasahan, bali black pepper lang ang malalasahan mo dito. So nasa control yan sa pagpapakulo, pagsisimmer ng inyong beef for long hours para lang ma-infuse ang sabaw ng talagang maging concentrated, lasang-lasang beef talaga siya at napakasarap. So ayan guys, yung oxtail at saka yung a big slice of thin slice of ginger, binalik ko ulit siya sa sabaw, at ngayon gagawin ko, pakukuluan ko na naman siya ulit. Kailangan makikita niyong nagkumulo talaga siya, okay. Tapos doon, dito na tayo maglalagay ng mga seasoning niya, okay. So sa 700 grams ng oxtail or ng beef tail, yung sabaw niya guys, sa 4 na tao, kahit 5 po pwede, okay, concentrated at napakasarap na niya, okay na talaga siya. So pero kung may bone kayo, kasi ang bones, yung buto-buto, diyan maraming collagen, okay. So ito na guys, maglalagay na tayo ng seasoning bago pakuluan yung ating, kung may beef cube kayo pwede, okay, or kung wala, bechin, okay din. Ako kasi guys, hindi ako gumagamit ng bechin kasi ang bechin talagang magti-trigger ang aking migraine pag nakain ako ng pagkain na may bechin, kaya delikado. Okay, maarte talaga na hindi siya maganda pag may migraine guys. So ayan, ako ano lang ang meron ko guys, ang ginamit ko lang yung concentrated chicken stock, okay, yan lang ang meron kasi ako. So ayan, tapos nilagyan ko siya din ng asin. Alam nyo guys, dito gumagamit din ng fish sauce, pero hindi ko na siya ginamitan kasi yung lasa niya tama na, at baka umalat kasi ang fish sauce is maalat, diba? Traditionally ginagamit talaga nila ito ng fish sauce, pero ako hindi ko na siya nilagyan. Pwede rin lagay nyo siya sa table habang kumakain pag gusto nyo siyang dagdagan. Also guys, ito yung 5% pala na naiwan kanina sa aking beef, yung thinly sliced beef. So ito ang isa sa paraan nila, yung method nila guys, kung paano mag-serve, okay, yung pinaka last yung proseso. So una, yung noodle kanina, tapos yung strainer natin, tapos mag-garnish muna tayo ng yung onion, na sliced onion na binabad natin kanina sa sa malamig na tubig, yung ice cold water. Ayan, i-garnish natin sa top of yung raw meat, yung hilaw pa na hindi pa luto na na karne. Okay, tapos lalagyan natin ng onion, spring onions. Okay, ganyan lang, maraming spring onion at saka thinly sliced onions pag sa Hanoi, natural sa kanila yon. At
Oo, mas masarap talaga siya guys. Nasubukan ko kasi nga yung sabaw talaga ang nagdadala dito. So, importante kung paano nyo tinitimpla ang sabaw. Tapos yung, okay, maraming chop na green part ng green onion, onion leaves or spring onion. So, ganyan lang siya guys. So, tapos, kailangan kumukulo at mainit na mainit ang sabaw bago natin ilagay sa soup. Okay? Sa bowl of soup na ito. Nakalimutan kong lagyan ng asukal. Okay? Traditionally, meron silang nilalagyan na asukal. Isang kutsara lang ito guys. Sa 2 liters of water. Okay? Ganun lang. Huwag masyadong marami. Tapos, kung kailangan lang, lagyan. Pwede gamitan ng fish sauce. As I mentioned just na a while ago. So, ayan, nag-boil na siya. So, ngayon, kailangan na nating, ayan, ito yung may raw meat. Ayan na. Agad-agad. Kailangan mabilisan na maingat. Okay, guys? Kasi ang mainit na soup dito, na sabaw, ang magluluto sa manipis na slice of beef. Yan. So, tapos, ayan, nalagyan ko na siya. Tapos, isa pa yung kanina na na-blanch ko na siya. So, ibig sabihin, parang 50%, ayan, yung na-blanch ko kanina na meat. Hindi na siya red, pero yung pinkish siya, di ba? So, pinkish na kulay means, hindi pa siya lutong-luto. So, hindi po pwede yung ganun, guys. Kasi hindi natin, para to make sure na safe tayo. Kasi, delikadong kumain ng fresh na, hindi natin alam kung ano siya, minsan may nagkakasakit tayo, di ba? Pag fresh meat. So, make sure na luto siya kasi beef. Okay. So, ayan. Sobrang dali. Pero guys, mahaba lang ang proseso kasi nga sa pagbuboil ng sabaw. So, ito na, okay, ang aking beef noodle soup or beef pho na dalawang paraan. Okay, dalawang klase kung paano nila piniprepare. Okay, bago i-serve. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Yan, gusto ko yung maraming herbs. Tulad na itong basil leaves. Wala ako ngayong mint. Kasi ang mint guys, napakasarap din. So, mas maraming herbs ang masarap para sa akin. Okay, pampadagdag ng niya, ng appetizing siya guys. So, iyan, ito ang isa na meron siyang yung na blanch na. So, that's all for today guys. Sana meron akong na-share sa inyo ngayong araw na ito. At sa susunod muli, maraming salamat. God bless everyone.